Siya ang pinaka-kinatatakutang babae sa kulungan ng Amerika. Karaniwan ang mga lalaki ang itinuturing na hari sa kulungan. Pero may ilan ding mga pagkakataon na kung saan ay kinatatakutan din ng mga babaeng preso. Maaaring dahil sa bigat ng kanilang kasalanan o kaya naman dahil sa pangalan na bitbit nila. Kung kaya't sa video na ito ay kikilalanin natin sila. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Patricia Krenwinkel. Si Patricia Krenwinkel ay isang babaeng nakakulong sa Amerika at dating miyembro ng Manson family, isang grupo na pinamunuan ni Charles Manson noong 1960s. Ipinanganak siya noong December 3, 1947 sa Los Angeles, California. Isa siya sa mga lumahok sa pag-atake sa bahay ng actress na si Sharon Tate at sa pagpatay sa mag-asawang LaBianca noong 1969. Dahil sa mga nagawa niya ay nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Samantala noong August 9, 1969, si Krenwinkel at ang iba pang kasapi ng Manson family ay inutusan ni Charles Manson na pumasok sa bahay ng actress na si Sharon Tate sa Los Angeles. Naroon ng mga kaibigan ni Tate na sina Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski at Stephen Parent. Sa gabing iyon ay pinatay nila ang 5. Si Krenwinkel ang humabol at sumaksa kay Abigail Folger, isang mayamang babae na tagapagmana ng negosyo ng kape. Kinabukasan August 10, 1969 ay muling inutusan si Krenwinkel na sumama sa isa pang pag-atake. Pinuntahan nila ang bahay ng mag-asawang Leno at Rosemary LaBianca at pinatay ang dalawa. Matapos ang krimen ay isinulat ni Krenwinkel ang salitang helter-skelter sa dingding gamit ang dugo ng biktima. Ito ay bahagi ng paniniwala ni Manson na magkakaroon ng gulo sa lipunan. At noong 1971, si Patricia Krenwinkel ay nahatulan ng 7 kaso ng pagpatay at 1 kaso ng pagsasabuatan para pumatay. Una siyang sinentensyahan ng kamatayan, pero noong 1972 ay binago ito ng korte at ginawa siyang habang buhay na nakakulong matapos alisin ng parusang kamatayan sa California. Habang nasa bilangguan ay sinubukan ni Krenwinkel na magbago. Pero kahit na nagpakita siya ng pagbabago, 14 na beses na siyang tinanggihan ng parole board. Noong May 26, 2002 ay inirekomenda ng mga opisyal na maaari na siyang palayain. Pero noong October 14, 2022 ay tinanggihan ito ni California Governor Gavin Newsom. Number 2, Safia Bukhari. Si Safia Bukhari ay isang activist na naging bahagi ng Black Panther Party o BPP sa Amerika. Ipinanganak siya bilang Bernice Jones noong April 2, 1950 sa Bronx, New York. Lumaki siya sa isang relihiyosong pamilya at nag-aral ng pre-med sa New York City Community College. Noong 1969 ay nagsimula siyang mag-volunteer sa Free Breakfast for Children program ng BPP kasama ang kanyang mga kaibigan. Dahil dito ay unti-unti niyang naunawaan ang mga isyong panlipunan. Samantala, isang araw ay nakita niya sa Times Square na inaaresto ng pulis ang isang Black Panther na nagbebenta ng pahayagan ng grupo. Dahil dito ay nagpasya siyang sumali sa partido. Sa loob ng BPP, siya ang naging in charge sa Information and Communications para sa East Coast Panthers. Noong 1969 naman ay ipinanganak niya ang kanyang anak na si Wanda Jones. Ang ama ng bata na si Robert Webb ay namatay dahil sa away sa loob ng grupo. At noong 1971 ay lumipat siya sa Islam at pinalitan ang pangalan niya bilang Safia Bukhari. Ngunit noong 1974 ay pinatawag siya upang tumestigo laban sa Black Liberation Army o BLA. Pero hindi siya sumunod at nagtago. Noong January 25, 1975 ay nahuli siya sa Norfolk, Virginia matapos ang isang insidente kung saan may namatay at nasugatan na kasama niya. Kahit may lisensya siya sa baril ay kinasuhan siya ng illegal possession of a weapon, felony murder at attempted robbery. Sa kanyang paglilitis ay hindi siya pinayagang dumalo. Natapos ang buong kaso sa loob lang ng 1 araw at sinentensyahan siya ng 40 years na pagkakakulong. Ikinulong siya sa Virginia Correctional Center for Women. Subalit habang nakakulong ay nagkaroon siya ng malalang sakit pero hindi siya nabigyan ng tamang lunas. Dahil dito, noong December 31, 1976 ay tinangka niyang tumakas para makahanap ng medical na tulong pero nahuli siya makalipas ang 2 buwan. Number 3, Silvia Baraldini. Si Silvia Baraldini ay isang Italian activist na naging kilala sa United States dahil sa kanyang pagsali sa mga grupong lumalaban sa gobyerno.
Ipinanganak siya noong December 12, 1947 sa Rome, Italy. Sa edad na 12 ay lumipat siya sa United States kasama ang kanyang pamilya. Doon siya nag-aral at nagsimula ng kanyang activism. Isa siya sa mga taong lumaban para sa kanyang paniniwala kahit na humantong ito sa kanyang pagkakakulong. Samantala noong 1965 ay nag-aral siya sa University of Wisconsin-Madison. Dito ay sumali siya sa isang grupo ng mga estudyanteng gustong baguhin ang sistema ng lipunan. Pagkatapos ng college ay lumahok siya sa iba pang mga grupo na sumusuporta sa mga African American at sa kalayaan ng Puerto Rico. Naging miyembro siya ng isang kilusan na sumusuporta sa Black Liberation Army at iba pang mga grupong lumalaban sa gobyerno. Dagdag pa rito noong 1979 ay tinulungan niya si Assata Shakur, isang miyembro ng Black Liberation Army, na makatakas sa bilangguan. Isa siya sa mga nagmaneho ng sasakyan na ginamit sa pagtakas dahil dito ay naging mainit siya sa mata ng mga autoridad. Noong 1982 ay inaresto siya sa New York City. Kinasuhan siya sa ilalim ng isang batas na ginagamit laban sa mga grupong may koneksyon sa mga ilegal na aktibidad. Noong 1983 ay nahatulan siya ng 43 years na pagkakakulong dahil sa kanyang papel sa pagtakas ni Shakur at sa iba pang mga plano ng kanilang grupo. Sa loob ng bilangguan ay naranasan niya ang matinding paghihigpit. Noong 1986 ay inilagay siya sa isang espesyal na unit ng bilangguan sa Lexington, Kentucky. Sa lugar na ito ay limitado ang paggalaw ng mga preso. Laging bukas ang ilaw, may CCTV sa bawat galaw nila at bihira silang makausap ang ibang bilanggo. Madalas din silang isailalim sa masusing inspeksyon ng mga gwardya. Dahil sa ganitong kondisyon ay maraming grupo ang nanawagan na bigyan siya ng mas maayos na kalagayan. At noong 1988 ay isinara ang unit kung saan siya nakakulong matapos itong batikusin ng iba't ibang human rights organizations. Inilipat siya sa ibang bilangguan kung saan mas maluwag ang mga patakaran. Number 4. Marie Heide Beltran Torres. Si Marie Heide Beltran Torres ay isang babaeng ipinanganak noong June 7, 1955 sa Arecibo, Puerto Rico. Isa siyang activist na lumaban para sa kalayaan ng Puerto Rico mula sa United States. Kabilang siya sa grupong Fuerzas Armadas de Liberación Nacional o FALN, isang grupo na gumamit ng marahas na paraan para maipaglaban ang kanilang layunin. Dahil sa kanyang koneksyon sa grupong ito ay maraming tao ang natatakot sa kanya. Samantala, noong August 3, 1977 ay isang malakas na pagsabog ang naganap sa opisina ng Mobil Oil sa Manhattan, New York. Isang tao ang namatay at maraming iba pa ang nasugatan. Ang grupong FALN ang umamin na sila ang may kagagawan nito. Makalipas ang 3 taon, noong April 4, 1980 ay nahuli si Beltran Torres matapos matagpuan ang kanyang fingerprint sa isang dokumentong konektado sa opisina kung saan naganap ang pagsabog. Ito ang naging ebidensya laban sa kanya, kaya siya ay isinailalim sa paglilitis. Sa korte ay tumanggi si Beltran Torres na kumuha ng abogado. Sinabi niyang hindi niya kinikilala ang batas ng United States at iginiit na siya ay isang prisoner of war o bilanggo ng digmaan. Gusto niyang litisin sa isang international court ngunit hindi ito pinayagan ng korte. Dahil ayaw niyang makipagtulungan sa paglilitis, nagtalaga ang korte ng abogado para sa kanya. Noong May 22, 1980, siya ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Habang nasa bilangguan ay inilagay si Beltran Torres sa isang espesyal na kulungan na tinatawag na High Security Unit sa Alderson, West Virginia. Dito siya ay ikinulong ng hiwalay sa ibang mga preso. Maraming nagsabi na ang unit na ito ay isang lihim na kulungan para sa mga itinuturing na political prisoners. Ilang grupo na lumalaban para sa karapatang pangtao ang nagprotesta laban sa ganitong klase ng pagkakakulong. Dahil sa mga reklamo at protesta ay isinara ito ng korte matapos ang 2 taon. Kaugnay pa nito noong 1997 ay sinubukan ni Beltran Torres na ipawalang bisa ang kanyang sentensya. Sinabi niyang hindi siya nabigyan ng patas na paglilitis at nilabag ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng batas ng Amerika. Number 5. Lisa Montgomery. Si Lisa Montgomery ay isang babae mula sa United States na nahatulan ng kamatayan dahil sa isang matinding krimen. Noong January 13, 2021, siya ang naging unang babae na binitay ng gobyerno ng US. Matapos ang halos 70 years, ipinanganak si Lisa Montgomery noong February 27, 1968 sa Kansas, USA.
Lumaki siya sa isang mahirap at magulong pamilya. Mula pagkabata ay nakaranas siya ng matinding hirap at pang-aabuso mula sa kanyang sariling pamilya. Ang kanyang ina ay laging galit at madalas siyang sinasaktan. Bukod dito may mga tao rin sa kanyang buhay na gumawa ng masama sa kanya. Dahil sa mga naranasan niya ay nagkaroon siya ng matinding problema sa pag-iisip. At noong December 16, 2004 ay pumunta si Lisa Montgomery sa bahay ni Bobby Joe Stinnett, isang buntis na babae na 8 buwan nang nagdadalang tao. Nagkunwari siyang bibili ng aso pero may masama siyang balak. Sinakal niya si Bobby Joe at pagkatapos ay kinuha ang sanggol mula sa sinapupunan nito. Matapos ang krimen ay tinangkang ipakita ni Montgomery na siya ang tunay na ina ng sanggol pero agad siyang nahuli ng mga pulis. Ang bata ay nailigtas at naibalik sa pamilya ni Bobby Joe. Dinala si Lisa Montgomery sa korte at noong 2007 siya ay hinatulan ng kamatayan. Sinubukan ng kanyang mga abogado na ipagtanggol siya sa pamamagitan ng pagsasabi na may matinding problema siya sa pag-iisip. Sinabi nilang ang kanyang pinagdaanan noong bata siya ay nakaapekto sa kanyang pag-iisip. Pero ayon sa mga doctor of prosecution, alam niya ang kanyang ginagawa noong araw na ginawa niya ang krimen. Dahil dito siya ay tuluyang nahatulan ng kamatayan at dinala sa death row. Habang nasa kulungan si Lisa Montgomery ay inilagay sa Federal Medical Center, Carswell, isang espesyal na kulungan para sa mga babaeng may sakit sa pag-iisip o may pangangailangang medical. Dito ay inobserbahan siya ng mga eksperto. Ayon sa mga doktor, madalas siyang makakita ng mga bagay na wala naman sa paligid at nakaririnig ng mga boses. Number 6. Judith Neely. Si Judith Ann Neely ay ipinanganak noong June 7, 1964 sa Murfreesboro, Tennessee. Bata pa lang siya ay naging bahagi na siya ng maraming gulo. Noong 15 years old ay nakilala niya si Alvin Neely na isang 26 years old na lalaki. Sila ay nagpakasal noong July 14, 1980. Simula noon ay nagsimula na silang gumawa ng masamang gawain. Naging magkasabwat ang mag-asawa sa iba't ibang krimen. At noong 1980, si Judith ay 16 years old at buntis nang mahuli siya sa isang illegal na gawain. Dahil menor de edad pa siya, ay inilagay siya sa isang center para sa mga kabataan sa Rome, Georgia. Doon siya nanganak ng kambal, ngunit agad na ibinigay ang mga bata sa ina ni Alvin upang alagaan. Pagkatapos nitong mangyari, ay nagpatuloy pa rin sila sa paggawa ng masama. Samantala noong September 1982 ay nag-umpisa ang serye ng mga mabibigat na krimen na isinagawa nila. Ang una nilang biktima ay si Lisa Ann Millican, isang 13-year-old na batang babae. Dinukot nila ito mula sa isang mall sa Georgia at dinala sa isang motel sa Alabama. Sa loob ng ilang araw ay pinahirapan siya ni Judith. Gumamit siya ng matapang na kemikal upang saktan ng bata pero hindi ito agad naging epektibo. Dahil dito ay tuluyan niyang tinapos ang buhay ni Lisa at itinapon ang katawan sa isang bangin sa Alabama. Ngunit hindi pa dito natapos ang kanilang masamang gawain. Noong October 4, 1982 ay dinukot nila ang isang magkasintahan na sina Janice Chapman at John Hancock. Sinubukan nilang tapusin ang buhay ni John pero nagawa niyang makatakas kahit sugatan. Habang si Janice naman ay dinala sa isang motel at tuluyang nawala. Dahil nakatakas si John ay natunton ng mga pulis ang mag-asawa. Ugnay pa nito noong October 9, 1982, si Judith ay nahuli sa Tennessee. Ilang araw matapos ito ay nahuli rin si Alvin. Si Judith ay nilitis sa Alabama para sa ginawa niya kay Lisa Ann Millican. Kahit sinabi ng judge na dapat lang siyang makulong ng panghabang buhay, ay nagdesisyon ng hukom na bigyan siya ng pinakamabigat na parusa noong April 18, 1983. Dahil dito si Judith ang naging pinakabatang babae sa Amerika na nahatulan ng ganitong klase ng parusa. Siya ay dinala sa Julia Tutwiler Prison for Women sa Alabama. Number 7. Heather Lavelle Keaton. Si Heather Lavelle Keaton ay isang babae na nakakulong sa Alabama dahil sa pagpatay sa 2 batang anak ng kanyang dating kasintahan na si John DeBlaise. Siya ang unang babae sa Mobile County na nahatulan ng kamatayan. Kinatatakutan rin siya sa loob ng kulungan dahil sa bigat ng kanyang krimen. Samantala noong 2008 ay nakilala ni Heather si John habang siya ay nag-aaral sa Spring Hill College sa Mobile, Alabama. Si John ay may asawa at 2 anak na sina Natalie na 4-year-old at Chase na 3-year-old. Kahit kasal pa si John ay nagkaroon sila ng relasyon ni Heather. Kaya noong 2009 ay naghiwalay si John at ang kanyang asawa.
Pagkatapos nito ay lumipat si Heather sa bahay ni John at nagsama sila kasama ang dalawang bata. Mula 2009 hanggang 2010 ay sinaktan at pinahirapan ni Heather at John ang dalawang bata. Madalas nilang itali ang mga kamay at paa ng mga bata gamit ang duct tape. Hindi rin nila ito pinapakain at kung minsan ay iniiwan sa madilim na kwarto bilang parusa. Tinatawag ni Heather ang mga bata na anak ng demonyo at sinasabi niyang istorbo lang sila. Gayun din naman, noong March 2010 ay namatay si Natalie matapos hindi pakainin at pahirapan ng matagal. Hindi rin siya makahinga dahil sa matinding sakit ng katawan. At noong June 2010, si Chase naman ang sumunod. Matapos silang mamatay ay itinapon ni Heather at John ang kanilang mga bangkay sa mga liblib na lugar sa Alabama at Mississippi para maitago ang krimen. Subalit noong December 2010 ay natagpuan ang mga labi ng dalawang bata. Naging malaking balita ito sa Mobile County at agad na inaresto sina Heather at John. Sa investigasyon ay natuklasan ng mga autoridad ang matinding pagpapahirap na dinanas ng mga bata. Dahil dito noong May 2015 ay sinimulan ang paglilitis kay Heather. Napatunayan siyang guilty sa pagpatay kay Chase at sa kapabayaan na nagresulta sa pagkamatay ni Natalie. Kaya noong June 2015 ay pinatawan siya ng parusang kamatayan para sa kaso ni Chase at 20 years na pagkakakulong para sa kaso ni Natalie. At noong August 2015 ay opisyal siyang hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Number 8. Lisa Leanne Graham. Si Lisa Leanne Graham ay isang ina mula sa Phoenix City, Alabama. Siya ay nahatulan ng mabigat na parusa matapos mapatunayang siya ang may kagagawan sa pagkawala ng kanyang sariling anak na si Stephanie Shea Graham noong July 5, 2007. Samantala si Shea Graham na 20 years old noon ay natagpuang wala ng buhay sa tabi ng Highway 165 malapit sa Bowden Road, Russell County, Alabama. Ayon sa ulat, siya ay nagtamo ng maraming pinsala na naging dahilan ng kanyang pagkawala. Sa isinagawang pagsusuri ay lumabas na ang natamong pinsala sa ulo ang naging sanhi ng kanyang agarang pagkawala. Sa pagsisiyasat ng mga pulis ay natuklasan na ang taong gumawa nito ay si Kenneth Walton na isang dating empleyado ng pamilya Graham. Inamin niya na si Lisa Graham mismo ang nag-utos sa kanya na gawin ito. Sinabi rin niya na ilang beses siyang kinausap ni Lisa tungkol dito simula pa noong 2004 habang siya ay nakakulong. Noong araw ng insidente ay tinawagan umano ni Lisa si Walton at sinabing handa na siya sa kanyang plano. Nagkita sila sa isang library kung saan iniabot ni Lisa ang susi ng kanyang sasakyan kay Walton. Kinuha ni Walton ang isang bagay mula sa loob ng sasakyan at itinago ito sa kanyang kotse. Kinagabihan ay nakipagkita si Walton kay Shea sa isang tindahan sa Columbus, Georgia. Sumakay si Shea sa sasakyan ni Walton at nagtungo sila sa Eufaula, Alabama. Habang nasa daan ay huminto sila sa Highway 165 malapit sa Bowden Road dahil kailangang bumaba ni Shea. Habang nasa labas siya ay doon na ginawa ni Walton ang plano ni Lisa. Matapos ang insidente ay nagmamadaling umalis si Walton at aksidenteng natamaan pa ang braso ni Shea habang umaalis. Matapos ang lahat ng nangyari ay bumalik si Walton kay Lisa upang isauli ang bagay na ginamit. Kasama nila noon ang lolo ni Lisa na si Warren Thompson na nagtanong kung nakita nila si Shea. Iniabot rin ni Walton ang bagay kay Thompson upang ito ay linisin. Lumabas sa investigasyon na ang dahilan ng lahat ng ito ay ang matagal ng alitan ni Lisa at Shea. Naaresto dati si Shea dahil sa isang kaso na may kinalaman sa ibang tao at si Lisa ang nagbigay ng malaking halaga upang makalaya ang kanyang anak. Ayon kay Walton, pagod na si Lisa sa pag-aalaga sa kanyang anak at sa patuloy na pagbabayad ng abogado nito. Number 9. Christy Michelle Scott. Si Christy Michelle Scott ay isang babae mula sa Alabama, USA na nahatulan ng parusang kamatayan matapos mapatunayang siya ang responsable sa sunog na naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang 6 na taong gulang na anak na si Mason Scott noong August 16, 2008. Ayon sa mga autoridad, sinadya niyang sunugin ang kanilang bahay para makuha ang insurance money na nagkakahalaga ng $175,000. Samantala, noong gabing nangyari ang sunog ay natutulog ang pamilya ni Christy sa kanilang bahay sa Russellville, Alabama. Siya at ang iba pa niyang anak ay nakaligtas pero si Mason ay naiwan sa loob. Noong una ay inakala ng lahat na isa itong trahedya pero nang siyasatin ng mga investigador ay napansin nilang may ginamit na kemikal na madaling masunog sa bahay. Ibig sabihin may nagsadya ng sunog.
Natuklasan din na si Christy ay kumuha ng malaking life insurance policy para kay Mason 12 oras bago ang sunog. Dahil dito siya ang naging pangunahing suspect. Kaugnay nito noong June 12, 2009 ay sinimulan ang paglilitis kay Christy sa Franklin County Circuit Court. Ayon sa prosecution ay malinaw na siya ang may kagagawan ng sunog. Pinaniniwalaan rin nilang sinadya niyang sunugin ang bahay habang natutulog si Mason para tiyaking hindi ito makakatakas. At noong July 8, 2009 ay idineklarang guilty si Christy sa 3 kaso ng capital murder. Dagdag pa rito, noong July 11, 2009 ay nagbotohan ang mga judge kung ano ang magiging parusa kay Christy. 5 ang bumoto para sa parusang kamatayan habang 7 naman ang pumili ng habambuhay na pagkakakulong. Mas marami ang pumabor sa habambuhay pero may kapangyarihan ng hukom na baguhin ito. Ngunit noong August 5, 2009 ay nagdesisyon si Judge Terry Dempsey na patawan ng parusang kamatayan si Christy. Ayon sa hukom, ang ginawa niya ay isang napakasamang krimen at hindi ito dapat palampasin. Number 10. Linda Lyon Black. Si Linda Lyon Black ay ipinanganak noong February 8, 1948 sa Orlando, Florida. Noong 10 taong gulang pa lang siya ay namatay ang kanyang ama dahil sa sakit sa puso. Dahil dito ay lumaki siyang malapit sa kanyang ina. Pero ayon sa kanya, hindi naging maganda ang kanilang relasyon. Sinabi ni Linda na siya ay nakaranas ng physical at emotional abuse mula sa kanyang ina, kaya lumaki siyang may matinding galit at lungkot sa buhay. Samantala, noong October 4, 1993, ay kasama ni Linda ang kanyang common law husband na si George Sibley Jr. at ang 9 na taong gulang na anak ni Linda sa isang parking lot ng Walmart sa Opelika, Alabama. Habang nasa loob ng sasakyan si Sibley at ang bata ay may isang nakakita na tila may problema at agad na tumawag ng pulis. Dumating si Sergeant Roger Motley, isang pulis sa Opelika, at lumapit sa sasakyan. Humingi siya ng lisensya at identification mula kay Sibley pero tumanggi itong ibigay. Ayon kay Sibley, wala raw siyang obligasyong sumunod dahil hindi raw siya kinikilala ng gobyerno bilang mamamayan. Nakita raw ni Sibley na humawak sa baril si Sergeant Motley kaya binunot din niya ang kanyang baril. Dito nagsimula ang barilan sa pagitan nila. Nasa isang telephone booth si Linda nang marinig niya ang putok. Tumakbo siya papunta sa lugar habang may hawak din siyang baril. Ayon sa mga witness ay nakita siyang nakaluhod at nagpapaputok ng baril. Natamaan si Sergeant Motley sa dibdib at kalaunan ay namatay dahil hindi siya nakasuot ng bulletproof vest. Dahil sa insidenteng ito ay tumakas sina Linda at Sibley pero agad din silang nahuli. Napag-alaman ng pulisya na sila ay miyembro ng isang grupong anti-government na hindi kinikilala ang mga batas ng gobyerno. Sinunog nila ang kanilang birth certificates, social security cards at iba pang dokumento bilang simbolo ng kanilang paniniwala.